Alam nyo ba, sa araw-araw nating pag-ikot sa mundo, may isang lengguwahe na tahimik lang pero siya yung gumagabay sa atin. Hindi to sinasalita pero siya yung nagsasabi kung anong bawal, anong dapat gawin at kung anong kailangan nating malaman. So ngayon, samahan nyo kong i-decode ang mga mensahe sa likod ng nakatakong wika na to. Simulan natin dito. Siguradong-sigurado ako pamilyar kayo rito, di ba? Napakasimple pero napakalakas ng dating. Yung salitang nakamamatay, hindi lang yan basta babala. Para yung tapik sa balikat na nagsasabing, "Hoy, huwag kang pasaway, buhay mo yan." Agad-agad nakukuha niya ang atensyon natin. Heto pa ang isa, na madalas may kasama pang drawing ng kidlat. Hindi mo na kailangan ng mahabang nobela para mahintindihan yan, di ba? Sa 3 salita pa lang, alam mo na agad na kailangan mong lumayo. Dito natin makikita yung galing at kapangyarihan ng wikang to, ang maghatid ng isang super importanteng mensahe sa loob lang ng ilang segundo. So, ano nga ba talaga itong tahimik na lengguwahen to na gumagabay, nagbibigay impormasyon at nagpoprotekta sa atin araw-araw? Kasi isipin nyo, yung mga karatulang yan, hindi lang yan basta pintura sa pader. Parte yan ng isang mas malaking sistema na nagpapanatili ng kaayusan sa lipunan natin. Okay, so para official, bigyan natin ng pangalan. Ang tawag natin dito sa Pilipino ay patalastas. Yan yung pangkalahatang termino para sa kahit anong uri ng pampublikong impormasyon basta ang goal niya ay magpabatid sa mga tao tungkol sa isang sitwasyon o pangyayari. So, heto yung magiging takbo ng usapan natin. Titingnan natin kung bakit mahalaga ang wika sa paligid natin, tapos hihimayin natin yung 3 uri ng patalastas: paunawa, babala at anunsyo. At sa dulo, aalamin natin yung mga sekreto para makagawa ng isang mensaheng malinaw at talagang tumatatak. Okay, unang bahagi, wika sa ating paligid. Bakit ba to importante? Well, hindi lang to tungkol sa pagsunod sa rules, may mas malalim pa yan dahilan sa pang-araw-araw na buhay natin. Ang pinaka-main reason talaga, yung kaligtasan at kaayusan nating lahat. Sila yung parang mga silent guardians natin, mga bantay na tagapaalala sa atin sa kalsada, sa mga building, sa trabaho, para lang makaiwas tayo sa disgrasya o anumang gulo. Ngayon, kung iisipin natin na ang patalastas ay isang wika, meron itong 3 iba't ibang dialekto o uri na ginagamit depende sa kailangan. Alamin natin kung ano ang pagkakaiba-iba ng mga to. So, 3 lang to na kailangan nating tandaan. Simple lang, paunawa, babala at anunsyo. Lahat sila nagbibigay ng impormasyon. Oo, pero magkakaiba yung purpose at, well, yung bigat ng dating nila. Isa-isahin natin. Unahin na natin yung pinaka-basic at pinakamadalas nating makita, ang paunawa. Ang trabaho lang nito, simply, ay magbigay ng kaalaman. So, ang paunawa, yan yung mga mahahalagang paalala. Sinasabi niya sa atin kung may bagong rules, may bagong ordinansa, o kaya naman may pagbabago sa isang bagay na dati nang napagkasunduan. Heto, perfect example. Yung paunawa na to tungkol sa pag-usog ng petsa ng pasukan. Walang panganib dito, di ba? Pero sobrang importanteng impormasyon to para sa lahat ng estudyante, magulang at teachers para makapag-adjust sila. Okay, next up! Dito na tayo sa medyo mas seryoso at urgent. Ito yung babala at ang focus nito para sa kaligtasan natin. Ang babala, yan na yung paalala na may posibleng panganib, pwedeng makaapekto sa kalusugan o sa buhay mismo. At para mas mabilis yung pag-gets natin, madalas may kasama yang simbolo. Alam mo yon, tulad ng bungo o kidlat o apoy, visual cues. Pero teka, hindi lahat ng babala ay tungkol sa physical na danger. Tulad nito, ang panganib dito, yung mabutas ang bulsa mo. Pinapakita lang nito na ang babala ay hindi lang tungkol sa aksidente. Pwede rin tungkol sa mga consequences kapag lumabag ka sa patakaran. At para sa pangatlo at huli nating uri, nandito naman ang anunsyo. Kung ang babala ay para sa danger, ang anunsyo naman para sa mga happenings, mga kaganapan. So ang isang anunsyo, siya yung nagbibigay ng mga specific na detalye. Pwedeng tungkol yan sa isang concert, sa isang sale sa mall, isang bagong produkto, o kahit anong bagong impormasyon na kailangan mong malaman for a specific event. At ito yung pinagkaiba niya talaga, yung pagiging detalyado. Para masabing magaling ang isang anunsyo, dapat nasasagot niya yung mga tanong na ano, kailan, at saan. Yung mga specific na detalye, yan yung susi para sa isang epektibong anunsyo. So para mas madaling tandaan, quick recap.
Paunawa para sa mga pagbabago sa rules, babala para mag-ingat ka sa panganib, at anunsyo para sa mga detalye ng isang event. Malinaw, di ba? Ngayon na alam na natin yung pagkakaiba nilang tatlo, ang tanong, paano naman natin sisiguraduhin na epektibo sila? Ano ba yung mga sangkap para sa isang mensahe na hindi lang nababasa, kundi naiintindihan agad? Basically, may 4 na golden rules. Number 1, gumamit ng simpleng salita. Dapat kahit bata maintindihan. Pangalawa, dapat malinaw at malaki ang sulat at nakalagay sa lugar na kitang-kita. Pangatlo, gumamit ng mga larawan o simbolo kasi mas mabilis yung iproseso ng utak natin. At pang-apat, dapat diretso sa punto, walang paligoy-ligoy para madaling matandaan. At sa panahon ngayon, yung kombinasyon na yan ng mga imahe at importanteng text, may modernong tawag na tayo dyan, infographics. Ito na yung go-to method para maiparting ang isang komplikadong impormasyon sa mabilis at visual na paraan. Kasi sa huli, ito lang naman yung pinaka-importante, di ba? Paunawa man yan, babala o anunsyo, iisa lang ang goal nila. Ang maiparating ang isang mahalagang mensahe, malinaw at sa lalong madaling panahon. Instantly. Kaya ngayon, may iiwan akong tanong para sa'yo. Ngayong alam mo na yung mga sikreto, kung ikaw naman ang gagawa ng sarili mong anunsyo, sabihin na nating para sa isang bagong project o business, paano mo sisiguraduhin na magiging epektibo to? Paano mo gagamitin ang mga prinsipyo na to parang mensahe mo hindi lang makita, kundi talagang maintindihan at tatatak sa isipan ng mga tao?